na hindi ka magpapa-follicle test, hair follicle test. Sige, Ibig sabihin, takot kayo. Takot ka na maging totoo nga. Kaya, gawin mo na. O, aminin mo na. Huwag ka na magpa-hair follicle test. Sabihin mo, nag-take ako. Diba? Hindi natin masisisi din yung ating mga kababayan sa pagkukumpara eh. Kung si dating Pangulong Duterte sabi niya, I hate drugs. Ito naman daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr., I hate drug test. Yun po ang kanilang komento. Eto na mga kayon, galing sa Thinking Minds, yung 40 na SOCMED user platform reps invited to house fake news probe. Unang-una si Malu Tikya or Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Isyu ng Bayan. Ating pag-usapan today is February 3, araw ng Monday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat sa mga supporters natin, yung mga laging nanonood, tumatambay dito sa Isyu ng Bayan, sa Joe Malone TV, abroad man o dito sa lokal sa Pilipinas. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagtangkilik at pagkinig at pagtambay na rin dito sa channel natin. Attendance check po muna tayo mga kayon. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, UAE, New York, Pangasinan, Singapore, Hong Kong, Japan, paki-comment naman dyan sa baba. Kung dito ka naman sa Pilipinas, if you're watching from Cebu, Taguig, Tarlac, Pangasinan, Laguna, Pampanga, Tarlac, Tawi-Tawi, Cebu, Davao, paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung mga video natin at na magkaroon din tayo ng recommendation dahil pagka na-identify nila na DDS vlogger ka, meron silang group dyan na siguro na nag-aatake, nagre-report, kaya hindi tayo nare-recommend ni YouTube. Ganun. Kalupe. Di ba? Sila. Alam mo naman sa atin, dito laban lang naman tayo ng patas, lalo-lalo na yung mga viewers natin, kayo naman ang boss ko dahil wala naman nagbabayad sa akin na mga politiko, nang sa ganun, i-vlog natin sila. Ito naman, ang kita ko lang dito, ang revenue ko lang dito, ang sinasahot ko lang dito, galing doon sa hindi nyo pag-skip ng ads. At every time na manonood kayo ng video natin, lalo na pagka yung cover to cover, what I mean from that is yung from the beginning up until the end, pinanood nyo, yun, laking bagay nun. Maraming salamat ha. Suportahan nyo ang katulad namin mga content creator, kami naman mga political vlogger, at kami naman sa end naman namin, ang pangako naman natin mag-upload tayo ng mga dekalidad na mga content, lalo-lalo na yung mga up-to-date o yung mga talagang issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan, bosesan, talakayin, himay-himayin at obserbahan. No, ang tanging naman magagawa natin to, inaamin naman natin na hindi naman tayo eksperto pagdating sa politics. Well, at least na-oobserbahan natin through mga consolidated videos. Hindi lang naman yung isang video lang yung kinukuha natin, marami din kung saan-saan, for as long na nabe-verify natin na hindi yan fake news, di ba? Mga pinagkukunan din natin, yung mga dekalidad din, sa ganon, pag kinalat natin, hindi basura yung kinakalat natin. Just make it sure lang na hindi basura, di ba? Mga kayon, maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung pinaka-latest na balita ngayon na umiikot sa social media, kung saan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Hindi daw niya gagawin yung hair follicle test o yung kung saan mas madidetect sana. Hindi ko kasi alam yun kung siya ba ay nagda-drugs o hindi. So hindi siya sumang-ayon dahil parang hinamon siya. Hindi ko alam kung sino yung humamon na magpa-hair follicle test. So hindi siya sumang-ayon dahil at sinabi pa niya, nabasa ko, na wala naman daw kinalaman yun sa public trust. Okay, opinion nyo? Sagot nyo. Paki-comment dyan sa baba. Paki-comment dyan sa baba kung ano yung opinion. Okay ba? Pabor ba kayo dyan na wag na siya magpa-hair follicle test o dapat magpa-hair follicle test siya? So, paki-comment dyan sa baba. Okay? Panoorin natin na itong issue ng bayan natin pag-usapan si Attorney Sal Panelo. Don't forget to like and share ang video natin. Nang sa ganun, maging aware naman yung mga ibang mamamayan Pilipino na kapwa natin Pilipino na hindi pa masyado nagigets o naiintindihan kung ano yung nangyayari dito sa sambayanan. Okay? Si Attorney Sal Panelo, ang kanyang paliwanag hinggil doon sa issue na yon na kung saan hindi pumayag o ayaw ni Pangulong President Bongbong Marcos ang hair follicle test sa kanya. Pag yan ay pinilit mo na hindi ka magpapa-follicle test, hair follicle test, ibig sabihin,
takot kayo. Hoy. Takot ka na maging totoo nga. Hmm? Gawin mo na. O aminin mo na. Huwag ka na magpa-political testimony mo. Nag-take ako. Samantala, during sa isang event sa Pasay City, tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hamon sa kanya na magpa-hair follicle drug test sa hamon sa kanya ng isang opisyal o isang dating opisyal sa palasyo. Sinabi nito na ang public office is a public trust. Kaugnay nito, Atty. Sal, pakinggan natin ang naging pahayag dito ni Pangulong Marcos. Yeah. Pat pala eh. Meron pala tayo niyan. No. 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 Why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Yun. Hmm? Ayan po ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, No. Atty. Sal. No. Yeah, that's another example of this president being led to the slaughterhouse. Diba yun sabi ko sa article ko? Dahil minamali mo ito, nilalagay mo sa line of fire para banatan siya ng banatan. Kasi, yung advice na huwag ka magpa-cubicle, hindi nang gagaling sa kanya. Siyempre, nagtatanong siya. Di ba, ang sabi natin, ano naman kung ikaw ay nagtitake noon o kahit na ngayon? Kasi marami nang naging presidente, si Trudeau, Canada. Sino pa? Si Obama, inamin. Hindi naman na-apekto ng panguluan nila. Oo nga Kasi, naman. hindi ka naman huhusgahan Yes. sa pag-take mo. Kung hindi, huhusgahan ka Sa pagtanggi mo. dyan sa performance mo bilang okay. presidente. Yun. Pag yan ay pinilit mo na hindi ka magpapa-follicle test, hair follicle test, Sige, ibig sabihin, takot kayo. Takot ka na maging totoo nga. Gawin mo na. O aminin mo na. Huwag ka na magpa-follicle test mo. Nag-take ako. Pero it doesn't affect my presidency. O di pakita mo yung mga ginagawa mo na. At sa totoo lang, between us, kung papakinggan mo siya, marami rin tayong kilalang mga talagang nagtitake. Hindi ganoon katino magsalita. Ha? Talagang diretso siya eh. In other words, hindi malala siguro ang kanyang pagka-addiction doon kung nagtitake siya ngayon. Kung dati naman, tapos na rin yun. Di ba? Walang mawawala sa kanya kung aminin niya o magpa-drug test niya. Mag-ano na lang, yung gaya ng ano, yung I am sorry. Di ba? Pwede naman. Depende sa kanyang magiging desisyon, Atty. Sal. Katulad na sinabi niya, public office is public trust nga, Atty. Sal, no? But how can the public trust him if he is not he is not honest enough dun sa mga controversy? Yun nga, sinasabi and natin allegations na sinasabi kanina. sa kanya. And the only thing to prove that is for him to undergo a hair follicle drug test. Tinitingnan ko yung nasa likod niya, yung executive secretary, Your ngingiti-ngiti. friend! Ngingiti-ngiti. Kayo dapat na nag-a-advise ni Presidente ng tama. Sasabihin ni Presidente, anong kinalaman ng public trust? Public accountability. Malaki po, Mr. President. Kasi when you say public office is a public trust, ibig sabihin, kailangan ng taong bayan magtitiwala sa iyo. Yes, may tiwala. Pinagdudahan ka, inaakusahan ka na ikaw ay addicted sa droga na maaaring maka-apekto sa iyong panguluhan. Dapat prubahan mo na hindi totoo. So pag hindi mo prubahan yon, hindi mawawala ang pagtitiwala sa iyo. Yun ang punto doon. Kaya merong koneksyon Sa ang public trust. Kaya mga pangiti-ngiti dyan sa likod, kayo gawin yung trabaho nyo, advise nyo ng tamang presidente. Nilalaglag nyo kayo ang mga may kasalanan Namali Atty. ng Sal, sinabi what if? siguro. Not really, hindi naman dahil sa advice sa kanya para hindi siya magpa-hair follicle drug is kundi personal decision niya. And what if mali talaga yung understanding niya dun sa accountability na part at walang kinalaman ng public office is a public trust para makumbinsi siya, na magpa-hair follicle drug test. Then he takes the risk of the overwhelming loss of trust by the people who voted him in office. Yun ang magiging panganib. Problema, Hindi na siya oo. pagkakatiwalaan. At yun ang magiging albatros niya. Mahihirapan na siya mag-govern effectively sapagkat nawala na ng pagtitiwala ang bayan sa kanya. Kahit anong gawin mo maganda niya, wala, hindi naman niniwala kami sa iyo. Yan ang magiging panganib. Oo, Atty. Sal, kasi parang napaka-off eh. Isipin mo, ikaw ang presidente ng Pilipinas pero hindi mo para sa iyo walang kinalaman ng public walang kinalaman yung pagpapa-hair follicle drug test doon sa allegations sa'yo na gumagamit ka ng illegal na droga para sabihin mo na walang kinalaman yun sa katagang public office sa public trust, Atty. Sal. Kasi parang something is off na hindi ganun ang pagtingin mo. I mean, wala ka bang understanding mo sa katagang accountability, Atty. Sal? Yes. You're very much accountable to all Filipino people kung saan ikaw ang namumuno.
Sana makarating sa kanya yung ating pinag-usapan at mabasa yung aking artikulo. Para sa kanyang kabutihan. Tama. Oo. Kung talagang wala ka naman, for me dapat kasi maging model din tayo doon sa mga naniniwala sa atin 'di ba? Na kung talagang wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot, 'di ba? Bakit ka matatakot na magpa-hair follicle test? Kung wala naman, di wala. Kung meron, di aminin mo na lang. Tama naman si Atty. Sal Panelo. It doesn't affect naman siguro. Baka nga ikatuwa pa yan kasi yung naging honest ka. Di ba? Alam mo naman ang mga Pilipino ngayon. Ang mga Pilipino ngayon, maging honest ka, okay ka sa kanila. Kasi honesty is still, is still the best policy, di ba? Ngayon, pagka nagsisinungaling ka, nagigets naman yan mga mamamayang Pilipino, talagang hindi ka magugustuhan yan, di ba? Mag-alter pa yung course pagka inamin mo, halimbawa, inamin niya na, dati, pero ngayon hindi na, tumigil na ako. Sabi like, i-assume lang natin, hindi ko naman sinasabing baka magustuhan pa siya, baka ma-alter pa yung course kung naman yung mga negative na binabato sa kanya. Just saying lang hindi ko naman sinasabing totoo yung sinasabi ko. Sa akin lang, parang, kasi, very naman di ba? Kung sa atin, mga Pinoy, di ba? O, ba't ayaw mong gawin? Siguro guilty ka, no? Di ba may mga ganun tayo? Well, sila yan, pero I think para mag-stop yan at mapahiya din yung mga nag-aakusa sa kanya, better na gawin na lang niya. Tapos pag nag-negative, di sa kanya ibelat. Sa kanya ibelot yung mga nanira sa kanya, 'di ba? Pahiya ka, no? 'Di ba? Yan yung sinasabi natin. Pero kung tutuusin, itong ginagawa ni President Roa Duterte, kaya patok na patok sa masa yan Kasi kaya mahal na mahal ng masa itong si Duterte kasi talagang nagmumura, yung talagang totoo pag nagsalita talagang alam mo galing sa puso. Totoo naman yan Hindi naman tayo bata, hindi naman tayo pinanganak kahapon Di ba? Nagigets nyo ako? Minsan, the way magsalita ang isang tao, the way magbitiw ng mga salita niya, alam natin kung nambobola lang tong tao na to o hindi. Hindi naman every time na mag-i-speech si Roa Duterte, lagi yan, may napapaluha, may umiiyak. Kasi alam natin, ramdam natin, hindi tayo pinanganak kahapon at ramdam natin na talagang galing sa puso at totoo yung sinasabi ni Duterte. Di ba? Hindi tayo manloloko. Pilipino tayo, sanay na sanay tayo dyan. Tayo nga nanonolonggis Di ba? Tayo nga nanonolonggis Di ba? Tapos tayo totolonggisin. Alam na natin yan. Mukha pa lang, hilatsa pa lang. Minsan, sinungaling to. Alam na natin, di ba? Si President Roa Duterte, every time na mag-i-speech, sigurado may mapapaiyak, may mga mapapaluha. Ganun siya kalupit. Simple lang ang requirements Hindi mo na nga kailangan ng script. Magsalita ka lang ng galing sa puso mo, yun na yung pinaka-script mo. Hindi mo na kailangan i-memorize pa. Magsabi ka lang ng totoo. Di ba? Panoorin pa natin to. Ito yung continuation ng inaanak ni Bongbong Pilipinas kasi Marcos. parang nagiging narco state na Sa dami ng nagiging bentahan ng droga Yes. sa mga barangay at Dami na. lansangan. Dami na ulit. Nagiging narco state na dahil pinapabayaan lang ng gobyerno. Hinahayaan na lamang. Madami ako nakakausap na pulis. Sinasabi nila sa akin, Sir, mahirap nga ngayong panahon na ito dahil ngayon pag nanghuli ka ng drug addict, minsan ikaw pa yung nakakasuhan ng human rights and everything. Masyadong yun daw mga pulis na may hinuhuling tungkol sa drugs noong panahon ni Pangulong Duterte, pinapabalikan daw ng kaso ngayon. Isipin nyo yun, para lang ma-DN ang Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon, yung mga success ng mga pulis at ng taga-gobyerno sa panghuhuli ng drugs noong 2016 to 2022, pinapakasuhan yung iba doon para syempre sisihin pa rin nila na nung panahon nila nanghuhuli sila. Ganun ka-twisted, di ba? O dapat talaga nanghuhuli ka nang nagagamit ng drugs kasi illegal talaga yan. Pangalawa, yung sinasabi natin, sa pag-a-apply sa trabaho, nag-a-apply kang driver, family driver o company driver, nire-require ka ng drug test. Syempre, baka isipin ng pamilya kasi at nung kumpanya, baka itong mahir namin nagda-drive, nagda-drugs pala, Yes. baka bangga, kami pa ang masisi, di ba? Kung yung mga ganung na nag-a-apply ka lang ng simpleng trabaho May drug sa test privado o sa gobyerno, mababang trabaho na ina-applyan mo, nire-require ka ng drug test. What more kung ikaw yung pinakamataas na opisyal sa gobyerno? What more kung ikaw ay pinakamataas na opisyal sa probinsya Totoo naman. at sa bayan ninyo, di ba?
Alam niyo, may naalala ko dyan, sa AFP Reserve Force, noong 2021, nag-apply si Congresswoman Marie Cardema sa reservist kasi vice chair siya ng defense sa Kongreso. At alam nyo, kasi 2021 na yon, magta-2022 na, mag-election na uli, ang daming requirements. Na-file niya lahat ng requirements. Isa lang yung hindi na-file ni Congresswoman Cardema na requirement dahil kailangan mong pumuntang laboratory, umihi doon through sa urine test, Medical. drug test, gano'n, drug test, yung requirement na drug test, hindi na submit ni Kong Cardema. Alam nyo, yung buong proseso nung pag-apply niya sa reserve force ng AFP, na-invalidate. Gawa lang ng isang test na drug test na na-late na. Mayo niya na ibigay, nagpalitan na ng administrasyon, nagpalitan ng Secretary of Defense. Na-invalidate na yung mga ipinasa niya, NBA clearance, barangay clearance, court clearance, lahat. Dahil lang doon sa isang drug test na late niya na-submit kasi election time eh. So, ganun ang requirement ng mga kumpanya, ng mga government offices patungkol sa drug test. Napaka-importante nun. Gagawin ka na nga lang reserve officer. Ikaw naman ang kongresista na lumalaban sa NPA. Ikaw naman ang kongresista na vice chair ng defense na may hawak sa armed forces. Pero ganun ka-stringent yung tungkol sa drug test. Pag hindi mo na-submit on time, yung Tapos, proseso nawawala, invalidate. So bakit kapag ikaw ay tatakbo bilang pinuno ng isang bayan, mayor, pinuno ng isang probinsya, gobernador, pinuno ng bansa, presidente, at iba't iba pang tinatakbuhan ng mga Pilipino sa eleksyon, ba't hindi nire-require ng drug test? Yung ordinaryong pulis nga at sundalo nire-require ng drug test. Yung Ay, pang-commander-in-chief nakakatawa. ng daang-libong mga pulis at daang-libong mga sundalo. Mas kailangan ng decision-making skills ng isang presidente at commander-in-chief, di ba? So dapat gawing requirement talaga yan at tingnan uli sa Supreme Court at sa batas na dapat i-require na sa ating bansa. Lalo na ngayong 2025 election, kung kaya pa, mag-mandatory drug test lahat ng Yes. kandidato ngayong 2025. Yes, sa dapat. succeeding Yun ang elections dapat po ng ating talaga. bansa. Para magkaalaman Chairman, na. alam natin na dumarami din ang mga nagiging kritiko ng kasalukuyang administrasyon sa Pangulo doon sa kanyang kakayahan sa pamumuno dahil meron silang nakikitang mga parang red flag, no? Lalo na sa pag-lead sa ating bansa. Nabanggit mo nga, umugo nga itong sinasabing paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Hindi po ba pagkakataon niya ito na mapaganda Yes, muli ang mapatunayan. kanyang imahe at para kumbaga masampal sa katotohanan itong mga kritiko yun niya. nga, sinasabi natin kanina. Undergone ng hair follicle drug test kasi kung mag-negatibo siya nito, Pahiya. pakita niya yung transparency sa pagkuha nito. Tapos na. Tapos, ang usapan. Ang bash ngayon, hindi na mapupunta sa kanya. Puna ngayon, hindi na mapupunta sa kanya, kundi mababaliktad ang Yes. panahon, pupunta na doon sa mga Nag-aakusa. sa kanya. Yes. Yes, alam nyo, sa tingin ko napapalibutan kasi ng yes man. Itong aming ninong Bongbong Marcos. Lahat na nakapaligid sa Malacanang, yes lang sa kanya. And sinusulsulan siya, di ba? Alam nyo, dapat talaga magpa-hair follicle test siya. Alam nyo, sinasabi ng isang tao na nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng issue o struggle sa buhay, it is always an opportunity, di ba? In every issue, in every obstacle, it is also an opportunity, di ba? Kung ikaw ay binabato ng taong bayan na magpa-drug test ka dahil ang balita ng napakarami ay nag-drugs ka, paano mo harapin yung issue na yun? Paano mo isasampal sa pagmumukha ng napakarami na pahiya kayo, ano? Oo. Isang hair follicle test lang. Makitang negatibo. Yan yung sinasabi natin kanina. Kaya ang buong bansa, tigil na yung issue na yan. Yes. Buong termino niya. Pag maipakita niya yun. Pahiya sabihin pa yan, na mga yan. Hindi pa confident yung pagkakasagot. No? No. No? Why do I need to do that? Diba? Isa, nakikita mo rin sa pananalita and sa body language ng isang tao. Diba? Yes. Bakit ganun na lang? Dali-daling magpa-hair follicle test para matahimik lahat ng buong bansa. Dahil pinag-uusapan ka, hindi lang ng mga kaaway mo, pati ng mga kakampi mo na nagda-drugs ka, Ninong Bong. So kailangan mo ipakita na hindi. Pangalawa, alam nyo, ano siya yung personality ni Ninong Bong, parang hindi niya ma-handle yung stress ng karamihan na encounter niya sa isang araw. So, baka binibigay niya yung trabaho kay Ninang Lisa o kay Ninong Martin, speaker, sa pinsan niya o sa asawa niya. Ang problema nga, ito na nga nangyayari. Inaaway nga nung mga pinagbibigyan mo ng kapangyarihan, ang mga Duterte, ang mga ibang tumulong sa inyo, at ang ibang mga Pilipino. Napakalaganap ng kriminalidad, walang gumagawang aksyon. Napakalaganap ng drug abuse sa bansa, drugista sa bansa, walang nagsasalita.
napakalaganap ng korupsyon sa bansa, kine-question mismo yung budget 2025. Hindi naman kine-question yung GAA. Ang kine-question nga yung BICAM, kung saan ang ilang kongresista at ilang senador, sila lang nag-usap-usap doon. Alam nyo, nung una hindi ko alam yung BICAM eh. Pero nung tinext kami ngayong January na Duterte Youth Party List sa 2025 budget allocation Yan. to BICAM amendment, tinext kami ng appropriations mismo, committee ng House. Doon namin na-realize na napakalaking kapangyarihan nitong BICAM na to na hindi natin nakikita, hindi transparent. Kaya kang tanggalan ng budget sa pag-uusap lang nila o kaya kang dagdagan ng bilyong-bilyong budget sa pag-uusap lang nila. Kaya nga nilang gawing blanco muna para lalagyan na lang nila afterwards, di ba? Ganyan ang mga pangyayari dyan sa BICAM na yan. If you are the president and alam mo may mga ganyang kalokohan under your administration, kaya mo na talagang aksyonan yan eh. Katulad ni President Duterte, dati sinabi niya, ipapadala niya yung mga sundalo at pulis sa Kongreso at Senado, i-hijack pa nila, i-hostage pa nila yung budget ng bansa, di ba? Dati nagkakagulo. So, if you are truly a strong leader, a strong commander-in-chief, Yes. yung mga problema ng bansa, kaya mong aktuhan yan. Hindi mo na need ipasa yan sa mga iba't ibang tao mo sa Malacanang. Yung mga nakapalibot sa Malacanang, puro yes lang yan ng yes. At natutuwa yung mga yan, if weak yung leadership, dahil naipapasa sa kanila yung pamumuno sa iba't ibang aspeto ng bansa. Kaya kailangan po ipakita ni Ninong Bong ng ating Pangulo ang kanyang strong leadership against crime, against terrorism, against drug abuse in the country. And paano mo may papakita na ikaw ay laban sa mga drogista sa bansa? Kailangan mo muna ipakita na ikaw mismo ay hindi drogista. Or hindi man lang, hindi na drogista ngayon, di ba? Yeah. So kailangan mo ipakita yan through a hair follicle test. Huwag yung itinatanggi-tanggi pa at siguro sinusulsulan ng mga nasa likod niya, yung mga nasa picture ngayon. Tapos huwag yung pakinggan yan, wala yan. Nandito kami para sa inyo. Sige, abutan ninyo nagalit na yung buong taong bayan, matanggal kayo lahat sa Malacanang, kakabulong nyo dyan sa Pangulo ng ayos pa yung bansa. Lugbok na nga yung bansa ngayon sa crime, drugs, at sa pagbebenta Budget. ninyo ng mga assets ng gobyerno, sa paglilipat ninyo ng bilyong-bilyong pondo ng iba't ibang ahensya ng mga Pilipino papunta sa paggawa ng karsada, kung saan alam natin yun ang pinagkakakitaan ng maraming politiko. Opo, Ang Chairman, gulo na, kaya nga, di ba? Hindi natin masisisi din yung ating mga kababayan sa pagkukumpara eh. Kung si dating Pangulong Duterte sabi niya, I hate drugs. Ito naman daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr., I hate drug test. Yun po ang kanilang komento. Pagkukumpara. Siguro, Chairman, Chairman, para po sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang message ko, alam niyo, nagpapasalamat ako sa SMNI dahil kayo lang ang nag-feature sa amin, nag-i-interview sa amin, and alam niyo yung Duterte Youth Party List, kahit po tinanggalan ng pondo ngayong 2025, tayo po ay nasa top na ngayon. Pang-3 congressman na po ang Duterte Youth Party List. Yun. So, ito po ay sa pamamagitan lamang ng SMNI, sa pamamagitan ng Facebook Live at TikTok Live. Wala naman po kasi tayong billboard, wala tayong radio ad, TV ad, and wala tayong talagang pondo. Tinanggalan pa tayo ng pondo man lang sa opisina sa Kongreso. Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, at sa ating mga kasamahan po sa laban na ito. At kasama natin ang milyong-milyong Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago. Naramdaman na kasi natin ng panahon ni Pangulong Duterte kung paano maubos ang NPA, ang mga drogista at kriminal sa lansangan. Oo. Gusto natin ito ibalik. At kami po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat sa tulong po ninyo at maging 3 kongresista ng Duterte Youth Party List. Isa po dyan si Congresswoman Cardema galing UP, isa po si Berlin Lingwa galing PNPA, Philippine National Police Academy, at isa po si Ron Bawalan galing po ng Philippine Military Academy. Talagang asahan nyo po na maigting ang paglaban natin sa mga drogista at kriminal at terorista ng bansa. Dahil nandyan po ang ating paninindigan, kasama po ng SMNI, kasama po ni Pastor Apollo Kibuloy, at kasama po ng Pangulong Duterte at ng ating susunod na Pangulo sa 2028, Sara Duterte. Muli po, Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List, nagpapasalamat po sa sambayan ng Pilipino. Okay, mga kayon, suportahan natin yung mga ganito, no? Kasi alam naman natin, wala naman ito, mga walang billboard. Si Atty. Vic, gaya kanina, walang napanood ko, nanganawag na siya, nangihingi siya ng suporta. And we all know how good Atty. Vic Rodriguez is, di ba? Napatunayan natin yan, the way siya magsalita, hindi nag-iisip, galing sa puso, laging sakto yung sagot doon sa mga tanong. Gaya rin na ito sa Youth Party List ni Duterte, malalaman mo na
walang budget pero hindi man ganun ka may budget naman siguro pero hindi ganun kabongga gaya ng ginagawa ng iba na may mga advertisement, may mga billboard, 'di ba? Alam mo na na hindi kurakot, 'di ba? Kasi kung ano 'yan, kung talagang nangungurakot siya, malamang sagana din 'yan. Sagana din 'yan sa sa mga billboard, sa mga advertisement na yan. Kaya sana supportahan din natin, especially Attorney Vic Rodriguez. No? Tapos ito na, meron tayong latest na balita dito. Exit lang natin to. Ito na mga kayon, galing sa Thinking Minds, yung 40 na SOCMED user platform reps invited to house fake news probe. Unang-una si Malu Tikia, Jose Yumang Zonza, parang si Jason sa to. Crisette Loret Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sas, Rogando Sasot, MJ Kimbao Reyes, Bibian Zapata Rodriguez, Ethel Pineda, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa, Jeffrey Almendras Celis, Lord Byron Cristobal o si Banat Bay, Alex Dextoro, Tio Moreno, Aaron Peña, Old School Pinoy, Glenn Chong, Manuel Mata Jr., Coco Locoy, Elizabeth Joy Cruz, Joey De Vera, Claro Ganak. Nakaya nga natin. Claire N. Contreras, ito yung Maharlika Bodjakera, Jonathan Morales, o si JM Cyrus, Preglo, Optics Politics, Maricar Serrano, Ernesto Abines Jr. o si June Abines, Attorney Trixie Cruz Angeles. Ito yung Luminous Attorney Trixie Cruz Angeles, Julius Melanosi Maui o si Maui Spencer, Darwin Salcedo, si Boss Dada TV to. Elmer Jugalbot, EB Jugalbot, Cathy Binag, MJ Mondehar. Sa ano rin ata ito sa SMA na yata ito. Suzanne Batala o si IM Sean Wayne. Joey Smith Medina, Political Witch Boy. Jeffrey Cruz, JCOO, JJ Cruz. Alvin Montero, Kester Ramon John Balibalos, o Mr. Real Talker, ito yung sa TikTok, Edwin Hamora, Reina Elena, Maria Florida Espenila Duque, o si Pebbles Duque, Dr. Richard Teosoro Mata, o si Dr. Richard and Erica Mata, Almed Pangaliwan, Luminous by Trixie and Ahmed, Rian Lingo, Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tomotorgo, Rose Flores del Rosario, What's Up Philippines. Ito yung mga invited ng House of Representatives para doon sa TRICOM. Yan yon. So I think bukas yan, February 4. Okay? Maraming salamat mga kayo sa pagtangkilik at pagsubaybay. Ito ang latest news at current updates at ito ang dapat nating pag-usapan at bigyan ng obserbahan dahil ito na yung mga nangyayari dito sa Pilipinas sa ngayon. Maraming salamat po, Joe Malone TV, sa pagtutok at pagkikinig at pagsubaybay. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.